So ayan, good morning na naman mga ka-PJ, no? Ngayong araw nga pala ay Martes na, January 6, 2026, no? At oras natin ngayon alas 4:39 na. At earnings natin, nako, malualwa, 615 pa lang, nakalimang bookings. Puro malamala, puro 90 pitot. Ganun lang ang bookingan. At ito pa, meron pang abala, naiwan ng pasahero yung kanyang vape, yun, no? Abala, nakikiusap na ihatid ko sana ibalik. Ewan ko, sabi na babayaran doon yung magpunta ko. Galing pa ako ng Makati papunta ng Pasig, babalik ko ng Pasig. Hindi ko napansin din nag-chat siya. Diba pwede pa naman mag-chat pag may oras lang yun pwede mag-message yung pasahero sa'yo. Tama-tama may pasahero ako, binigay sa akin. Tapos tinanong ko kung may naiwan ba dyan. Meron nga, kaya binigay sa akin. Ito, ibalik ko naman sa kanya. Wala kailangan natin ibalik din yan kasi maabala tayo. Kung doon natin ibabalik sa yan, sa opisina, sa Marikina, maabala din, di ba? Ibalik na lang natin sa kanya, wala pa naman traffic. Okay, so sige lang. Ganun talaga Hindi naman tayo nagkulang ng paalala sa kanila. Kaya lang mayroon pa rin talaga, hindi talaga napapansin nakasiksik kasi doon sa gitna sa upuan. Kaya ito, balik natin. Sana nga bigyan tayo ng konting panggasolina naman lang. Kasi hindi naman natin kasalanan yan Kanina naisip natin, doon ko na nga lang sana iwan sa opisina sa Marikina. Doon naman iniiwan talaga yung mga ganon, yung pag may mga naiiwan yung ating mga pasahero. Iniisip ko ganon din naman, sasadyain ko yung opisina para magsauli nito. Tapos minsan matagal pa yan doon kasi hindi lang naman ikaw yung nagsusuli, no? At nagchat naman yung ating pasahero na mag-ano na lang daw sila pang gasolina. So tara, sauli muna natin. Let's go. Isa ko ba yung magkano ko is? Kaya pala sir, ano lang. Sige, pasend na lang ako ng Gcash details mo. Send ko lang sa Gcash mo. Pasend ako ng number mo. Sige po. Okay, thank you. Ibigay na natin sa kanya. So ganun talaga, may kasama yan sa nabuhay natin, sa pagbibiyahe natin yung ganyan, may iwan. Although lagi natin silang pinapaalalahanan na laging double check yung kanilang mga gamit. So meron pa rin talagang ganyan na naiiwan talaga. So ayun, kung magbigay siya ng panggasolina, salamat. Sabi naman niya na magbibigay siya ng pag-Gcash daw. Hindi natin alam kung magkano ibibigay. Tulad na sinabi ko, kung magbigay, salamat. Pero pag hindi, nasa kanya na yun. Alam naman niya, passenger is sharing their location. galing na tayo ng Makati. So nagasolin na tayo papunta sa kanya. Nasa kanya na yun, diba? Ito, may susunod na booking na tayo. Pick up dito sa Rosario Pasig papunta ng Ortigas sa Ugong Norte. Sige, manat, let's go. So ayan update tayo mga ka-PJ, no? Oras natin ay alas 6:20 na. At ito undawi ako doon sa aking suking kainan. Dito tayo sa BGC, kain muna tayo ng almusal, no? At yung ating earnings, update tayo, 1,189 pa lang. At naka 8 bookings, no? Puro malalapit yung nakukuha natin, kaya ang liit pa ng earnings natin. Malayo sa earnings rin kahapon. Kahapon, itong oras, mayroon na tayong 2-1 Nagtatanong pala, curious daw siya kung bakit alas 6 pa lang daw, mag alas 7 pa lang daw kahapon, mayroon na tayong 2-1.
Tinatanong niya kung anong oras sila lumalabas. Depende po sa pagkaramdam ko. Kung alam mo, nagising ko ng alas 2. At hindi na ako inantok. Lalo naman kung maaga ako nakakatulog, bravo na tayo. Hindi pare-pares. Minsan naman pag tinamad tayo, alas 4 na umpisa. Minsan naman pag late na tayo nakatulog, umaga na, di ba? Nilalaro lang naman natin. Pero madalas natin na labas talaga is alas 3 ng madaling araw, no? Yun talaga madalas, alas 3. Tapos pagdating ng tanghalian yan, idlip lang tayo saglit. Kung nantok tayo, bro, minsan hindi na. Kasi sanay naman na yung katawan natin eh. Kaya nga pagdating ng alas 7, alas 8 hanggang pinakamatagal na alas 9, kailangan makatulog na tayo kasi antok na talaga tayo yan. Kahit siyempre mahaba yung oras ng biyahe natin, kaya bumabawi tayo. Kailangan ganong oras patutulog na rin tayo. Hindi na tayo nagpapa-istorbo niyan. Hindi na tayo nakikipagkwentuhan yan pagdating ng gabi. Diretso na yan tulog. Umiiwas na ako sa kakwentuhan. Minsan na pag gusto ko na matulog, may dumating na tropa, dadaan, tulog-tulogan na agad ako niyan. Eh siyempre kung magkukwentuhan kayo, abutin kayo ng ilang oras, sayang yung oras eh, imbis na itulog mo na lang para makabawi yung katawan mo, para maaga ka ulit makabiyahe bukas, no? Eh minsan may tropa, mapapasarap yung kwento nyo eh, di ba? O, tanghaling ka na bukas. Ganun, ganun ang ginagawa ko. Okay, so tara na, tayo'y mag-almusal na muna. Let's go! Merong nagko-comment sa atin, nagtatanong ng iba kung worth it daw ba na kumuha ng mga long shot katulad ng mga outside NCR, no? Galing ng Makati, papuntang Cavite, papuntang Tagaytay, papuntang Laguna, papuntang Bulacan, di ba? Worth it daw ba? Sa totoo lang, hindi na po ako kumukuha niyan ng mga ganyan. May option ka naman, i-ignore mo eh. Kasi para sa akin eh, hindi siya worth it talaga, no? Yung pamasahe. Bakit? Kasi yung competition niya is papunta lang talaga doon. Kasi di ba per kilometer naman yung competition yan, no? Kung ilang kilometro yung papunta doon. So hindi naman binabayaran yung pabalik mo. Kasi ini-expect nila na makakakuha ka ng pasahero doon sa paghahatiran mo sa outside NCR. Kaya para sa akin talo. Bakit? Kasi walang kasiguraduhan na makakakuha ka ng pabalik. Okay? So wala talaga 50-50 na makakakuha ka pabalik dito sa Maynila, no? Eh lalo kung matraffic pa, rush hour, wala talaga. Lugi ang negosyo. Kaya mas gugustuhin ko na lang na dito na lang ako sa Makati, ikot-ikot na lang ako kahit pa pitot-pitot yan, 90 pitot, 80 pitot, 60 pitot. Mas gugustuhin ko na lang yun kasi back to back booking, no? Tapos may mga surcharge pa na tinatawag. Minsan lapit-lapit lang, 250 na, no? Meron pa minsan Makati ka Laguna, 700 lang. Bibiyahin mo halos 3 oras papunta doon. Tapos pagbalik wala kang makukuha. Nga ka na doon, di ba? Dati nung araw, uso pa yung taxi. Tuwang-tuwa kami kapag ganyan. Pag nakakakuha kami ng pasahero na palabas ng Maynila. Bakit? Eh kasi halos times 2 na yan pag ganyan. Pag kinausap mo yung pasahero, talagang sasabihin ng pasahero, dudublihin ko yung metro. Ganun ang usapan dyan, karamihan, no? Kasi alam ng pasahero, wala talagang makukuha pabalik. May konsiderasyon na lang yun, di ba? Wala kang makukuha ang pasahero pabalik. Swerte mo na lang kung makakakuha ka, di ba? Eh gusto mo ba yung biyahe mo ganun? Swertihan lang. Siyempre, kaya nga naghahanap buhay, kaya nga bumibiyahe para kumita eh. Hindi para mag-abuno, hindi para maging charity. Ganun talaga. Siyempre naghahangad pa naman tayo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon eh charity tayo. Minsan charity, di ba? Makatulong sa kapwa, pero kailangan pa rin natin kumita, di ba? Kaya mas gustuhin ko na lang dito lang ako sa Kamaynilaan, di ba? Sureball pa, pa 200, pa 150 sa loob ng 3 oras. Laki na yun, sobra pa, di ba? Eh hindi maganda. Kaya dapat yan, sana yung mga ganyan outside NCR, sana
Abay, ano malang yan? Dagdag pamasahe. Wala eh. Computation nila, papunta doon lang. Tapos masakla pa dyan, hindi yan magpapadaan sa Skyway o Expressway man yan, no? Luging-lugi ka. Sasabihin ng pasahero, hindi po kami nagmamadali. Kasi pauwi na po kami. Service road, ang daan, di ba? Ang competition ng TNC noon is, Baya Skyway yan, Baya Expressway yan. Wala na. Lugi negosyo. Okay, so negative yan. Negative. Siguro naman hindi ko nakasalanan yun kung talagang i-ignore ko yun. Kasi talo eh. Di ba? Talo talaga. Kukuha man ako niyan minsan pag matumal na talaga. Pag linggo siguro, pag tasagaan ko yan. Wala naman traffic eh. Tsaka may pag-asa doon pag linggo. Kasi may mga paluwas ng Maynila. Kung kaso, tsamba lang talaga. Di ba? So, ganun lang yun. So, ayan mga ka-PJ, no? Grabe ang tumal ng biyahe na talaga. Malamala lang. Tsaga-tsaga lang talaga. Ito, pa lang tayo. 2.4 pa lang tayo. 2,454. At naka 17 na bookings. Oras natin, no? 1:46 na ng hapon. OMG. Ano ba yan? Bot na lang. Coding tayo bukas. Kaya pwede tayo magsagad mamaya. Para umabot tayo sa ating quota. Hindi tayo titigil lang at hindi tayo umabot sa ating quota. Tapos bukas sundo tayo. Coding natin bukas. Okay. So wala tayong magawa. Tiyaga lang talaga. Nandito tayo sa ilalim ng puno. Ayun puno. Ayun, malaking puno. Ayun puno. Kumain muna tayo dito. Dito ako ngayon sa Commonwealth. Ay, Diyos ko Lord. Laban lang. So yan mga ka-PJ, no? Medyo patumala yung biyahe ngayon, no? Talagang nasasadlak tayo sa katrapikan. Tsaka sobrang bababa ng booking, no? Iwan ko ba, parang wala yatang surge yung mga booking ngayon eh. Napakababa talaga. Isipin mo, Cubao Airport wala pang 300. Kaya kanina ko pa pinahingahan. Sabi ko bawi na lang ako mamayang madaling araw. At least walang traffic. Kunin ko bukas kaya bawi na lang siguro ako mamayang madaling araw. Okay? So ito lang yung earnings natin, no? Napakalungkot. 3,427. At naka 22 na bookings. Cancel pa yung mga huling biyahe ko, no? Wala eh. Sobra ng traffic. Tapos ang baba na pamasahe. So yan guys, no? Good morning sa inyo lahat. Ngayong araw mga pala Miyerkules na, January 7, 2026. So ngayon ay dudugtungan natin yung biyahe natin kahapon, araw ng Martes. Kasi grabe talagang saklap ng nangyari sa akin kahapon. Masyadong matumal, no? Tapos ang liliit ng nakuha nating booking. Bukod sa maliliit na, sobrang baba talaga yung pamasahe. Parang nawalan siya ng surge, no? Akala ko ba yung surge na yun napansamantalang ko babawasan hanggang lang, January 4 lang. Lampas na. Ano na nangyari? Ano ng balita sa usapin na yun? Tila nawalan talaga ng surge. Bantakin nyo yung mga pamasahe, no? Galing ng Cubao papuntang airport, wala pang 300. Galing ng Makati papuntang Cubao kahapon, 200 plus lang din. Ano na nangyari? Paano tayo niyan? Grabe talaga. Kaya ito talagang sobrang sacrifice na to. Instead na dapat hindi na muna ako bibiyahe ngayon dahil coding ko naman na hindi kailangan kong bumiyahe. Hindi sapat yung kinita ko kahapon na 3,400. Hindi sapat yun. Hindi talaga sapat, lalo sa akin na mayroong boundary, no? Kasi nga boundary, hulog mo ito. Hindi talaga sasapat. Although na makaka-boundary tayo doon, magkaroon ka ng panggas, yung kita hindi yun sasapat eh. Lalo ngayon napakataas ng gas. So ito may pick up tayo dito mga ka-PJ, no? May pumasok na booking ang galing dito sa Partas sa Pasay papunta ng Las Piñas. Ayun, no? Magkano lang yung pamasahe? 366.
Standard 4-seater lang ito. Grabe na to, grabe ang pamasahe. Sobrang baba. Kung gaanong binaba noon, mas binaba pa lalo ngayon. Nasa ng hostisya dito. Grabe. Grabe. Hindi ako pala reklamo, pero grabe talaga ngayon ang nangyari. Itong January na ito. So mamaya ulit guys, no? Update ko kayo kung magkano yung kikitain natin ngayon, mga dagdag doon sa ating earnings kahapon na 3,400. Grabe talaga. So mamaya ulit guys, let's go. So yan guys, no, oras natin ay alas 5 na. Dito na, pauwi na tayo sa bahay. Pagarahin na tayo guys, kasi tama na to. Meron na tayong 1,246. Dagdag natin sa earnings natin kahapon na 3,427. At saka ngayon 1,246. Pwede na yan. Kulang 5,000 na rin yan, no? At least na nagdagan kaysa umuwi tayo kagabi ng 3-4 lang yung earnings natin. Masakit sa dibdib. Grabe talaga kasi sobrang liliit talaga ng booking, no? Ramdam na ramdam mo talaga ang liit. Ang bababa. Sumubra yung baba. Naka 8 bookings tayo ngayon. So yun lang ang may share ko sa inyo, mga ka-PJ, no? Pero ganun pa man, hindi tayo pwedeng sumuko. Kahit mababa yung pamasahe, laban pa rin tayo. Sana na lang pakinggan tayo, no, ng gobyerno. Sobrang baba talaga ng pamasahe. Parang ano na lang, halos charity na lang. Nagme-maintenance tayo ng sasakyan. Maintain yung ating mga sasakyan, no? Kasi konting kibot lang, pag nakasapagsakay tayo ng pasahero na medyo masilan, report ka agad, di ba? Kaya sana mapakinggan tayo dyan. Grabe ang baba. So yun lang mga ka-PJ, no? Maraming salamat muli sa inyong panonood. Dito na ako magtatapos. Medyo antok na ako. Dahil nagsimula tayo kanina alas 3 lang. So 3 oras na ng biyahe. Naka 1,246 tayo. So paalam naman na pansamantala. Adios. Ingat mga ka-PJ, no? Coding ako na ngayon. Coding na.